Pagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Ayan, in Christ alone. Brother Manny Bautista. Kanina lang po, eto. Meron pong kumatok doon sa amin sa baba na may dala siyang, JNT Express. Nag-order po yung aking anak. Tama naman yung yung address at saka yung nag-order. Ito. Ngayon, dumating doon sa amin sa baba. Sabi ko sa kanya, ano yan? Sabi niya, package. Ganito. Kayo mahilig mag-online, panawagan sa inyong lahat, ha? Pero kayo matututunan dito. Ngayon, sabi ko, ano yan? Package. Of course, package. Naka ganyan eh. Magkano? May babayaran? Wala. Kako. Sabi niya, meron. At tawagin mo yung nag-order niyan. Dahil walang bili sa amin, nababayaran namin yan. Tinawagan po yung nag-order, yung anak ko. So, nagkausap. Sabi ko sa kanya, ano ba? Sabi niya, nasa ospital siya. At kung meron akong pera, bayaran ko muna at mamaya babayaran niya sa akin. So, ang halaga po nito is 1,950. 1,950. Close 2,000, Ngayon, pagbigay sa akin, nung nagde-deliver, sabi ko, buksan ko, sabi niya, bawal po, videoan mo, kako. Habang pinupunit ko yung package mo. Ayan. Pinunit ko pong ganyan, binuksan ko, ayan, Tapos, yung isang package na isa pa. Ayan. Pinunit ko sa nakikita niya. Tignan ko yung laman, kako. Kaya nung sinabi nung anak ko, ito nga, 3. Sabi niya, kasi po bawal yan eh. Sino nagsabi, kako? Nagbawal yan. Ayon sa human right lawyers, sila ang nagsabi na yung ganito palang mga package, kaibigan, kayong mahilig na mag-online, bumili sa online, Ang sabi ni Chel Jokno, yan, human right po yun, si Chel Jokno, na ngayon ay tumatakbo na namang muli pagka-senador. Panuorin nyo po sa YouTube. Yan nyo lang, i-search nyo, Chel Jokno. Isa sa tinuro niya tungkol sa ganitong problema ng maraming tao. Ang sabi niya, pag dumating yung package na hindi nyo nalalaman, sa harap ng nagdi-deliver, sabihin mo sa nagdi-deliver, videoan mo ako habang binubuklat mong ganon. Kaya ang ginawa ko po yan, pinunit kong ganon yan. Tapos, meron pang isang package. Napaka-tight eh. Pinunit ko rin ganon. Sabi ko doon sa nagdi-deliver, ikaw kako nagdi-deliver ka lang. Tandaan mo ito. Ayon sa human right lawyers, yan ang itinuro nila sa amin, kaming mga consumer. Kasi madalas sa inyo, tingnan mo sa social media, deliver ng deliver, yung pala, basuran laman. Kailan mo mababawi ang pera? Oo, sabi nila, mababawi mo kailan? Karanasan po namin yan. Kay Sister Baby, kasal na bukas. Abay siya. Nag-order siya ng pangkasal. Yung pangkasal, siyempre, pinost niya doon sa binibilan niya. Nang dumating yung damit, tandaan nyo bukas ng kasal. Kabukas-bukas ng package, dito sa amin sa loob, wala na nabayaran eh. Nang buksan, ang laman blouse.
Kaya sabi ko sa delivery boy kanina, ikaw kako, lumabang kang parehas. Kung sinasabi nilang bawal, huwag kang maniwala. Tindigan mo na sinasabi ng human rights lawyers. Yan ang turo sa amin, kami mga consumer. Oh. Sige, sabi niya sa akin, magsisinungaling pa eh. Di niya naman po sinabing i-video kita. Ang ginawa kong ganun dito sa pangit, dinikdok ko, ginanyan ko sa kanya, yan, sa'yo na yung produkto mo. Lumayas ka. Ano sabi niya? Pasensya na po kayo. Ang sabi ko sa iyo, videoan mo ako abang binubuksan ko yung package. Ngayon babaligtarin mo, sabihin mong hindi ko sinabi. Sa iyo na yan, umalis ka dyan. Total, hindi ko pa naman nabayaran, hawak ko yung pera. Hindi siya makalis, bakit? Ayan. Sigurado, borjak siya sa kanyang kumpanya. Kaya kung todo sa hingi ng tawad, ng pasensya. Hindi ko sana tatanggapin na lang eh. At nang matauhan siya dun sa kumpanya nila, kung ano man yung pangalan ng kumpanyang yan. Ito. Ano ba pangalan ito? JNT. Kayong mga consumer, kagaya namin, pasalamat tayo, merong ganyan. Ano? Merong ganyan. Pero kung niloloko naman tayo, pinabayaran naman natin. Pag sinabi niya 10 piso bayad, babayaran naman natin yung 10 piso eh. Wala naman tayong tutol doon. Ito. JNT Express your online business. Wala naman tayong tutol doon eh. Paano kung binigay na package, hindi pala yun ang in-order mo? Paano na? Kagaya na nangyari sa misis ko. Sipin nyo, kasal na bukas. Imbis na damit na pangkasal sa abay, ang pinadala blouse. Yung mga ibang napapanood ko po, alaman basura. Walang laman. Basura. Karton, mga pinagtabas-tabas ng basura, karton. Isipin nyo po yung ganyang sistema. Kahit naman sino eh. Noong araw, dito sa, hindi ko napapangalanan yung tindahan dito sa nagbukas sa malapit sa amin. Kilala ding tindahan yun. Bumili ako ng tinapay. Umaga, kakainin namin ng almusal. Sabi ng misis ko, hindi to yung isa. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano yung gusto niya. Nung dinescribe niya, bumalik ako doon sa store. Sabi nung supervisor, tinuro niya pa yung no return ni exchange eh. Napakalaki. Di po pwedeng isuli. Saan mo natutunan yan? Ano yung nakalagay na yan? No return ni exchange? Sa'yo ko binili ito kanina. Nagkataon, hindi pala itong gusto ng tinapay ng misis ko, kaya ko ngayon sinusuli din sa'yo. Papalitan ko ng ibang tinapay. Makulit siya. Ginanya ko yung tinapay. Yan, tinapay mo, kinapero! Alam nyo, yung mga ganyang klaseng mga transaction, mga abusado, kailangan dahanin mo rin sa pagkaabusado kung minsan. Kung minsan nakukuha mo sila sa gulatan eh. Yan ang estilo ko. Gumugulat din ako. Na meron akong karapatan. Saka nakakita, no return, no exchange. Sa'yo ko binili, ayaw mong tanggapin. Papalit ko lang ilang ibang tinapay. Sabi ko, mali ba yun? Siya mismo supervisor, pwede naman niya correct yun eh. Supervisor nga siya eh. Kanya lang. Sabi ko doon sa delivery boy nito kanina, kayo mga taga GNT yung mga tao nyo.
Sabi ko sa kanya, videoan mo ako. Ah, hindi na po. Sorry po. Sorry, puro sorry. Hindi tama ang ginagawa nyo. Bakit? Nag-order ako ng ganito, pagkatapos ibang padadala mo. Magbaligtad kaya sitwasyon. Ako may-ari ng kumpanya. Kayo ang customer. Matutuwa ba kayo? Na yung in-order niyo, padadala ko kayo ng basura. Yung pinakita pa nila sa social media, nakita ko, tama, in-order niya pantalon. Pantalon na pinadala, pero ibang pantalon. At pagkatapos, yung pantalon, kaya pala lumaki yung package, tinambakan ng karton. Mga ginugupit ng mga karton. Yung sa misis ko, Cavite pa. Pero meron dito. JNT. Ang dami pang proseso, ibabalik din. Paano yung kasal na bukas? Paano yon? Paano yung kasal? Sabi mo, wag nagkakasal. Nandahil sa kapalpakan nyo. Lumabang kayo ng parehas. Turuan nyo mga delivery boy ninyo na kahit buksan ang customer yan, basta videoan nyo lang sila. Para kayo mismo maka-witness na yung laman ng package na yan, iba sa kanilang in-order. Hindi yung, bawal po. Mga demonyo. Di ba ka-demonyo yan? Pag sinabi mo ang presyo, 10 piso, babayaran ko sa iyo 10 piso. Pero anong bibigay mo sa akin? Puro basura. Oo, kung minsan magkatulad lang, pero iba pa rin yung na-order ko. Tapos magsosorry kayo? Bakit? Nakakagamot ba yung sorry? Kaya doon sa mismong mama kanina, eto, sa'yo na! Ang produkto mo, malis ka rito! Kung di lang siya humihingi ng pasensya, ano ba pakialam ko dyan? Di naman natin yan. Sa anak ko. Problema niya, di bumili siya uli. Kung ibang binigay. Kaya kayong mga consumer na gaya namin nabubuhay sa mga online na yan. Ingat din kayo. Sa harap ng mga customer, punitin nyo. Huwag kayong matakot. Walang batas na bawal buksan. Wala rin batas, no return, no exchange. Kung minsan nga, yung appliances nagamit na nga eh. Halimbawa, 1 week mo nang ginagamit, pumalpak, ventilador halimbawa. Soli mo. Nagamit mo lang 1 linggo. Bakit? Hindi ba pag bibili kang ventilador, hindi na nila pinapaandar sa kanilang shop? Yung naka-display, umandar yun. Pero pag nag-order kang kagaya nung naka-display, bibigyan ka nakakawon. Titignan lang nila yung spare parts kung kumpleto. Tapos papipirmahin ka pa. Katibayan na ni-receive mo in good condition. Tanong, hindi nga pinatakbo sa harap mo eh. Alam niyo po ba yan? Gamitin niyo po naman yung utak niyo. Binigyan tayo ng utak ng Diyos. Huwag kayong matakot. Basta meron kayong katwiran. Anong sabi? Pag may katwiran, ipaglaban mo. Sabi ng Season Family. Di mo ba? Yung magama. Yung matanda season. Yung mauna yun.
Pero bago yumaw yun, namit ko ng personal yun. Sabi ko, inangahan kita kasi napapanood ko yung programa mo. Ipaglaban mo kung may katwiran. Oh. Pero yung anak, si Jopet, boy pa yun. Di po ba nun? Lalaganap yung programa nila. Nakakapulo tayo ng mga magandang aral. Justisya, batas, sa hukuman. Kaya sabi ni Chel Jokno, nung napanood ko, eto pala, mga walang yang itong mga delivery boy nito, kung makapagsalita sila, kala mo sila yung magaling ka ako. Yan, tinandaan ko yun. Sabi ni future Senador, Human Rights, Chel Jokno, sa harap na nagdi-deliver, sabihin nyo, ay videoan kayo abang binubuksan nyo yung package na dinala nila sa iyo. Kung tama yung item na in-order mo. Tama nga naman. Para walang lamangan, parehas yun. Siyang nag-deliver, siyang mag-video. Kung pumalpak yun, siyang mismo magtetestigos sa kanyang amo na binidyo ko yan. Ngayon, bahala ng amo niya. Gusto niyang tanggalin. Ikaw na nagtatrabaho, kung tatanggalin ka, nang dahil sa ganong grounds lamang, punta ka sa Department of Labor. Lumabang ka, panalo ka dyan. Kayong mga nagdi-deliver, panalo ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Panalo ka. Kaya yung mga ganyang amo, labanan nyo sila. Labanan nyo sa legal na paraan. Sa legal na paraan. Para maging batas, ayon sa batas, ang batas ngayon ng ahatol. Kung yung ginawa mo ba ay tama o mali. Kaya ako, saludo ako sa iyo. Future Senador, sana loobin ng Diyos na makamit mo na yung inaasam mo ngayon. 2025 midterm election. Sana manalo ka. Kailangan namin ng matinong abogado sa Senado. Sapagkat ang aming Senado ngayon, puro kababuyan. Nakaka-high blood. Ginagamit yung pera ng taong bayan. Isipin nyo, bawat hearing po yan ha. Magkano yung per dime ng mga senador dyan? Yung pagkain pa. Lahat ng meron. Chicha, libre. Pag na-contempt naman yung resource person, ikukulong. Aircon na, libre pa chicha. Kanino pera yon? Pera ba ng senador yon? Sweldo ba ng senador yon? Pera namin yon. Taxpayer ako. Hoy! Isa ako sa mga nagpapaunlad ng bansa natin. Bakit? Sa edad na 20 years old, nagsimula na akong mag-employed sa private. Walang tigil akong kakabayad ng buwis. Tapos nanakawin lang. Bayad ako ng PhilHealth. Bayad ng PhilHealth. Anong ginawa? Ninakaw rin. Di ba? Napanood dyan sa balita. National News. Sa panahon ni Marcos na matanda. Di ba? Nagnakaw. Hulog ka ng hulog sa gobyerno. Nanakawin lang pala. Di ba si Imelda nakasuhan ng 7 count ng Sandigan Bayan ng pagnanakaw? Sabi nga ng Miron, kung buhay lang si Apo tawag nila kay Makoy dun eh. Baka kasama din siyang nasintensya niyan. Kanya lang, malungkot ang nangyari. Ang presidente si Duterte na masintensya si Imelda, hindi na inaresto ni Bato na walang laman ng utak kundi pulburon. Hindi niya pinaresto si Imelda, ang katwiran for human right. Ay, ano ba tayo?
Kasi matanda na daw siya. Humanitarian reason. Paano naman po yung nakabilang kung matatanda na? Eh di sana pinalaya nila para naman equal. Umima sila ng rehas, tumanda na sila ron. Hanggang ngayon nakakulong, yung iba namamatay na lang sa kulungan. Itong si Imelda. Hindi ba nag-birthday pa nung araw? Bongga. Oh. Anong asunto sa Sandigan? 7 beses na magnanakaw. Yung pilit, panahon ni Duterte. Ano, napitik niya ba sa ilong si Duque? Wala. Nakalaya si Duque. Pero siya pala ang pinakamataas na leader nun sa pilit kasi Department of Health Secretary siya. Yung mga bubit lang ang pinakulong. Ewan ko kung nakakulong nga yun. Kung naalala nyo, yung nasa immigration, tinanggal ni Duterte, yung pala, ibinalik sila ng ustisya ng batas. Pumasok yung mga hinchik na magnanakaw, mga kriminal sa kanilang bansa, sa immigration. Kunwari, nagpasikilap si Duterte, sinibak yung mga tao ron. Eh, nung nangyari, magpalipas ka lang ng ilang buwan, binalik. Hindi ba? Eh ngayon, nakapasok na yung mga durubong mga hinchik na ngayon niloloko nila ang Pilipinas. Anong ginawa? Nagtayo ng pogos. Ano ang pogos? Mamamatay tao. Torturer. Lahat na pinakita po sa video eh. Kulang pa nga yung pinakita nila eh. Kulang pa. Hindi lang lahat pinakita. Ang nasabi sa mga read nila sa mga pogos, yung mga bangkay nilibing lang sa tabi-tabi. Kaya yung gobyerno ngayon, humihingi siya ng search warrant para sa mga bangkay. Kasi meron na sumingaw, nagturo kung saan sila binabaon. Hindi ko lang alam kung nabigyan ng search warrant yung gobyerno. Yung pulis, yung, ano ba yun? Ano bang yung grupo? Para ukain. Pinalabas din sa TV yan, sinabi nila. Napanood ko po rin, ano? Para ukain. Yung pahok. Di ko lang kung na-issuean na sila ng warrant para mag-search ng mga bangkay. Kasi meron ng 2 dating empleyado ng Pogos na kumanta na kung saan nila nilibing yung mga biktimang hindi Pilipino, mga dayuhan. Pag hindi makasunod, hindi makakota, sino nagsabi? Sa balita! Ngayon, yung mga 3 inchik na ginigisa sa Senado at Kongreso, yung isa, muntik pa daw imatayin, tinakbo sa ospital. Yung isa naman, nung nililipat sa ospital, nagitaan daw ng ano sa baga, ang kolokoy. Napakawalang niya, ano? Sige, hanggang dito na lang kaibigan, ano? Sana meron kayong napulot. Pang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Kaibigan, share, like. Kayo na share, mag-share po kayo. God bless us all po. Ano? Bye-bye!